Isang magandang araw naman po sa ating lahat mga katambayan. Kahapon nga o nung nakarang video na feature po natin yung 500 manok po ng ating kaibigan. Puro pangkarni po yun. Produce o binebenta na per kilo. At nag-upisa siya sa 500 heads plus kasi may free po na 30 sa 500 po na binili na sisiw sa halagang 35,000. Kumbaga nakuha niya po sa halagang tag 70 per head yung sisiw na inupisahan niya, at konti lang yung namatay, at yung pabahay po na kapital din umaabot po sa halagang 20,000. So all in all po ng sisiw at saka babae, nasa 55,000 po yung naging puhunan niya. At sa loob po ng 2 buwan na pag-aalaga po sa sisiw, according to him, ay gumastos po siya ng nasa 50,000. Pure feeds yung binibigay niya. Minsan may halong hammer at saka taup yung binanggit niya po sa atin. So nasa 50,000 po bago ma-produce yung sobra 1 kilo po na karne sa loob po ng 2 buwan. Basta maganda lang yung pagkain ng ating mga alaga, from sisiw to 2 months old o aabot ng 1 kilo, ay yun yung naging gasto niya po. Wala kang problemahin o tutubo po agad yung ating mga alagang manok. Hindi po basta magkakasakit o nagkakasakit. Yung mga manok niya nakuha niya po doon ay vaccinated. So yan yung pinakamaganda. Pag nag-alaga tayo ng ganun karami, huwag nyo pong tipirin sa vaccine. Ikumpleto nyo po talaga para sa ganun hindi po magkasakit. Kunti lang yung mortality at mapapalaki natin sila na maayos. Cancer po, talaga masasabi ko po maganda yung kanyang pag-alaga. Kahit hindi pa po siya veterano sa pag-aalaga, baguhan pa lang, kung naalagaan niya po ng maayos yung kanyang mga manok doon. At sumatotal po, lahat-lahat po na nagastos niya, 35,000 sa sisiw, 20,000 po sa pabahay, at another 50,000 sa loob ng 2 buwan sa pagkain at saka maintenance, nasa 105,000. At base po sa kanyang bentahan po doon, 250 per kilo sa 500 heads po, kung i-times mo po yan, nasa 125,000 po. So lahat-lahat ng, kung mabenta na po lahat yung kanyang mga manok doon, ganun po ang magiging resulta, 125,000. So i-minus nyo po yan sa gastos niya po na 105,000, sumatotal kumita po siya ng 20,000 sa loob po ng 2 buwan. At yun nga, isa sa technique po dyan para hindi po malakihan ng gastos po sa pagkain. Dapat talaga madiskarte po tayo. Kay sir, nagdepende lang po siya sa commercial feeds. Kung ano po yung nasa tindahan, agribit, bibili lang po siya. So ganoon naman talaga, pagbaguhan pa, hindi pa tayo nakahanda. Yung iba kasi na nag-aalaga ng manok, lalo na po pang karne, bago po sila bibili ng mga sisiw, meron na po yung alternatibong pagkain pang merienda. Kaya po ng mga Madidi-Agwa, Azola, mayaman sa protina po yan. Si sir doon, wala pa tayong nakita na marami pang o maraming Madidi-Agwa o di kaya Azola. So si sir, nagdepende na po talaga. Pero kahit pa paano po, pag ganon yung diskarte niya, at least kumita siya doon. At hindi din po ibig sabihin na 500 heads po yung manok na nandun ay tag-1 kilo po bawat isa. Nabanggit niya sa atin na umaabot na yun ng 1.5 kilos yung pinakamataas. Kikita ka po talaga. Since partner po siya ng Barangay Lanton, talagang kikita pa po siya ng mas malaki pa po sa 20,000 yung pinakamaliit na kita niya po. So kapital niya naging kumbaga tumubo po ng 20,000 yung minimum. Yan yung pinakamaliit. Pinakamaganda din po sa kanyang inaalagaan po ay mga cross native at saka cross heritage. So hindi po basta-basta nagkakasakit o kumbaga matibay po sa sakit kumpara po sa pag-produce ng mga pure. Yan yung isa sa pansin ko po talaga. Kung kayo po yung magkakarni po o magpuproduce ng pangkarning manok, ganun po yung umpisa nyo po. Kumuha po kayo ng mga quality po ng mga sisiw na galing din po sa quality po ng mga breeders o mga nag-aalaga ng mga kakilala. Maraming mapagkunan po na mga sisiw po na talagang good, masasabi po natin good, na magbibigay sila na quality at vaccinated na. Mas maganda na kilala yung pagkukunan nyo po ng mga materialis nyo po. Kasi talaga masasabi ko pong napaka-quality ng mga sisiw niya doon. Maganda din yung pabahay. Kasi isa din po yan sa sikreto para hindi po basta-basta magkakasakit yung ating mga alaga. Isa din po sa kagandahan po ang pagpupudyos ng karne ngayong December po. Sold out po talaga palagi.
kumbaga sabihin natin napaka-demand po ng karne ngayon ng manok. At dito nga lang sa probinsya, wala ka nang mapagbilhan po ng manok sa mga farm kasi kinukumpra na po ng mga komprador at ibinebenta po sa halagang 250 to 260 per kilo na live. Yan yung mga cross heritage at saka cross native. Gaya po ng ating produce po dito. Masasabi na po niyan nating upgraded native chicken. As isa po talaga sa sekreto dyan, pag dadating talaga yung bare months, dapat handa ka na po. At yan yung kagandahan po sa ginawa ni Sir na bare months, i-release niya na po December. I-release na po niya yung kanyang mga alaga doon. At yun nga, partner din po siya ng barangay. Kumbaga napakaganda na magkaroon din po ng isang barangay po na merong pagpapalaga sa mga farmers. Gaya po ng barangay Lanton na talagang hinikayat po nila yung mga farmers na mag-alaga dahil sila din po yung bibili. Sa kaso po natin Katambayan, ako po talaga nanghihinayang po na hindi po tayo nakapag-produce po ng madaming manok na pangkarne kasi ngayon po sold out po sa palengke nga lang, wala pong manok doon na mabibili kang native kasi kulang na kulang talaga yung supply. At kahit sa Jensen po kahapon nakapunta po tayo, may mga nagdi-display ng mga native chicken, mga cross heritage, upgraded native chicken sa tabing daan dati sa amin sa Malakas. Ay ngayon kahapon wala na pong display kasi nagkakaubusan po. Kulang na kulang talaga basta pangkarne ang pag-uusapan. Kaya ito na lang po yung masasuggest ko po sa inyo. O next year, pagtungtong na po ng bare months, dapat may panghanda na po talaga yung pangkarne. Kasi yung pangkarne naman po na native, yung ating mga manok, nagkakaubusan na po yan. Sabihin natin na hindi ka po talaga malulugi is pag-produce po ng maraming pangkarne, pang-kilo. Diskartihin na lang po ninyo na makatipid kayo sa patoka. Pwede kayong maghalo po ng mga gulay-gulay para sa ganun mabawas-bawasan yung gastos po natin sa pure feeds. Mas lalaki yung kita natin. Ang kay Sir kasi mabilis ang pag-produce ng karne. 2 buwan. Yan yung pure feeds at saka may halong hammered at saka tahop pang merienda kada tanghali. So diskarte niya po yun para mabilis niya po ma-produce at mabilis niya po mabenta. Ayan yung pinaka the best gawin kung gusto niyo pong kumita agad sa pagbibenta ng pangkarne, cross heritage, native, upgraded. Yan yung pinaka maganda na i-produce pangkarne. At para maging malusog, magandang pagkain, pabahay at vaccinated dapat. Yan yung sikreto dyan, gaya ng ginawa po ni Sir. Yan lang po ngayong araw mga Katambayan, at maraming salamat po pala sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo lang po yung napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Alvin Lubigan, Jamli Rick Padrilan, at sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye!